everyone. Good morning po sa inyong lahat. I am Jennifer Magalong, Sales Master. Today, I was assigned to do the product presentation. And before we proceed to our presentation, let me give you a little background on our company. Our official website is www.atomy.com/ph. And you can log in using your ID number and your password, so you will be able to see all the products that are available in our website. And not only that, you can also access all the information that you wanted to know, like yung marketing plan, prices, corresponding points for each product, and yung mga commissions nyo din. So, napaka-importante na lagi nyong machi-check yung commission nyo. And lagi kong sinasabihan yung mga member ko, nag-commission ka na hindi mo pa alam, kung pala hindi siya marunong mag-open ng website. So you have to open your shopping mall. Kasi yan yung sample ng ating website or yung shopping mall po natin. And the concept behind our Atomy products is Mastige. So Mastige is the combination of word ng mass and prestige. Mass is yung general public and tige coming from the word prestige, which means high quality. Under the slogan of Mastige, Atomy is supplying products of absolute quality at an absolute price. And that is the secret behind our success. Kumbaga, ito yung sinusupply ni Atomy Products na prestigyosong produkto sa pangmasang presyo. At yan ang secret sa likod ng ating tagumpay. And our best products, we have healthcare, beauty care, living, food, and personal care. And for today's products, or na-i-introduce ko sa inyo, is we have Atomy Cerabebe, Atomy Proplace, or Atomy Propolis Toothpaste, and Atomy Toothbrush. And may I ask, sino po, can I see the hands of the mothers here? Next slide, please. Yan, kaway-kaway nga yung mga mothers. Yan, congratulations po sa inyong lahat. Sino po yung mga magiging mother pa lang? Magiging mother pa lang. Ayan. Congratulations po sa inyong lahat. And this is a good news for you because Atomy is offering you the best skincare that you could ever experience for your children. But I have a question. What do you usually consider in child's skincare? I repeat, meron tayong quiz ha. What do you usually consider in child's skincare? May I ask from one of the mothers in the audience? Sino? Yes, ma'am. Una siyang nagtaas ng kamay. Yes, ma'am. May I know your name? Can you please come over? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am, please come over. Thank you, ma'am. May I know your name? I'm Lilibet Vasquez from Yes, Dahag ma'am. Team. Yes, ma'am. Kaya I will repeat the question, ma'am. Ano po yung kino-consider niyo sa skincare ng isang child or sa anak niyo po? Sa akin po, magmula nung baby sila at sa apo ko, at titingnan ko is anti-allergy. Yung hindi sila na-allergic. Ay, anti-allergy. hindi po sila na-allergy. Oo, Opo. so anti-allergy. Yun po. Tapos yung it make their skin smooth and soft. Ayan. Okay, thank you very much, ma'am. Pero may mga na-encounter po ba kayo ng mga skin problems sa bata or sa anak niyo po, ma'am? Actually, ma'am, kasi I'm just new to this Atomy and it's my first time to join. And I just only joined this month. Okay, ma'am. So, nung na-try ko yung ibang products, na I like it, especially the liquid detergent. Pero yung lotion din, and I already also purchased and I'm using it. But what I considered lotion for my kids is something that they will, yung hindi sila nangangati. Okay. Okay, and then sometimes there are insect bites. So that one, it will not, yung hindi sila may infection or what. So, as I am using already the lotion of Atomy for the everyday lotion, and I'm sure I'm going also to buy the lotion for my apo. Ayan. Thank you very much, ma'am, for your answer, ma'am.
Okay po, you may take your seat, ma'am. Thank you very much. And syempre, dalawa po kasi silang nag-raise ng hand. Yes, ma'am, please come over. And I repeat the question, ma'am. What do you usually consider in child's skincare? Yes, Dagupan Center. Hello, I'm from Dagupan Center. First po, to consider pagka sa mga skincare is yung mga hypoallergenic. Hypoallergenic means yung least to hypoallergenic reactions or allergens that causes, ito kasi yung mga allergens sa substance na nagkakos ng allergic reaction. So, dapat i-consider natin sa skincare is yung mga hypoallergenic to avoid yung mga skin irritations like patches, rashes, yun po. Okay, ma'am. And I have a follow-up question. Ano yung mga na-encounter mo na skin problem, ma'am, sa bata? I like my child when she was young. I always inform the school to not to expose her to prolonged sunlight and exposure to dust kasi nga po, meron siyang skin asthma. So ang kino-consider ko talaga in every product na we use is yung mga hypoallergenic products. Kasi nga po, to avoid mga skin irritations tsaka mga, kasi usually ang allergic reaction sa kanya is na nahihilo siya. Talagang she always feels dizzy. 10 minutes lang prolonged to sunlight, talagang nahihilo siya. So, since then, na nakilala namin ng Atomy, we always consider yung product kasi nga po, hypoallergenic tsaka organic product siya. Thank you very much, ma'am, for that answer. And next slide, please. So, isa po yan sa mga kino-consider ng mga mommies. Of course, yan po yung mga wino-worries nila na magkakaroon sila ng mga allergies. And yung mga considerations na gusto nila na dapat hypoallergenic. And in addition to that po, dapat you have to consider also yung mga ingredients. Natural ba siya? Okay lang ba siya sa skin ng baby mo? And yung third, we have to consider yung fragrance. Kasi, di ba we are so fond of, dapat laging mabango si baby, lagi kang mabango, but you have to check din po kung yung anong klaseng fragrance meron yung pinapagamit yung baby. Kasi baka mamaya meron po yung synthetic fragrance. So, nakakasama din po yan sa lungs ng baby. And you also have to consider yung efficacy ng product. Is it legit? Tested ba talaga yan ng dermatologists, ng mga dermatologists? And of course, you also have to consider yung quality over quantity. Di ba sobrang mahilig po tayo sa mga mura na marami pa. Only to found out na magre-regret ka lang later on. So, yun yung mga considerations na kailangan po nating iisipin lagi. Next slide, please. But no more worries, mga mommies, kasi Atomy already has a solution. And this solution will build a strong and lasting foundation para sa skin ng mga babies nyo. So, before we proceed, ano ba yung mga characteristics ng skin ng baby? Ang mga baby, nagpapawis po yan twice as much as adult. Dahil hindi po nakakapag-regulate yung body temperature ng mga baby natin. And may mga factors din bakit too much yung sweating ng baby. And there has something to do doon sa clothes nila kasi baka mamaya balot naman yung anak nyo sa environment or yung activities or sometimes may fever din. So you have to check ano yung cause ng too much ng sweating ng baby ninyo. And syempre, dahil mas prone po yung mga baby sa skin dryness, kailangan po talaga natin ng moisturization. So after ng bath, kailangan nyo silang bigyan ng moisturization or lotion. And alam po natin na yung surface layer ng skin ni baby is sobrang manipis po compared dun sa ating mga matatanda or adult na. Kaya we have to consider yung mga ilalagay natin to prevent po nung mga irritations. So these are the main conditions ng mga babies. Sa dry skin, meron siyang dandruff, diaper rash, sweat rash, and fever, at meron din po dyan sa mosquito bites. Next slide please. So, ito yung solution na naibigay po ni Atomy sa atin, yung Atomy CeraBebe or CeraBebe Skin Solution in 3 steps. Actually, 4 steps na siya kasi yung step 1 po natin is 2-in-1 shampoo, body wash, and hypoallergenic total cleanser for delicate baby skin. So, ito yung hinahanap na isa po ng dalawang mothers kanina, and agree naman po kayong lahat na ito yung hinahanap nyo din. Dapat hypoallergenic. And yung step 2 po is, meron siyang lotion, para yan po sa smooth and firm ang skin. And yung third step po is yung cream. Usually yung cream po, nilalagay nyo po yan sa face ng bata, dito sa may siko, or sa mga folds nila, or kung saan sobrang dry yung skin ng baby. Next, please.
So, ano ba yung mga ingredients? So, tested na natin, hypoallergenic po yung ating skincare. Next one is, ano ba yung mga ingredients na ginagamit ng CeraBebe or ano yung content niya? So, meron siyang CeraBebe with phytosphingosine, meron siyang natural HG, and meron siyang natural ingredients na safe na ingredients. Next, it has ceramide and yung phytosphingosine. Ano ba yung gamit ng ceramide? Ceramide can help protect yung sensitive skin ng baby, and yung ceramide din po is nagpro-protect din po yan ng skin natin sa allergens, sa irritants, and sa dehydration. And of course, pinapatibay po ng ceramide yung skin barrier ng baby natin since very weak siya. And alam na alam po natin na yung outer layer skin ng baby, which is yung epidermis, can be 30% na mas manipis kaysa sa adult. Kaya mas prone sila sa sensitive and damage ng skin. Alright, meron din po siyang phytosphingosine para po i-support yung skin barrier ni baby. May kasama po yan na antimicrobial and antibacterial para po sa irritation at saka dun sa infection. Next please, it also has natural HG. So ano ba yung natural HG? Yung natural HG po is yan yung fermented complex composed of 3 ingredients. Ito yung mistletoe, soybean, at saka yung buttercup. And of course, fermented po yan using liquid fermentation. At pag pinagsama-sama po yung 3 ingredients po yan is magbibigay po yan ng intensive moisturization and soothing effect sa skin ni baby since very weak nga yung skin ng baby at nagde-develop pa lang at nagmamature yung skin ni baby. Next. Next, it has lactobacillus soybean ferment extract. So ito po yung nakakapag-enhance ng skin ni baby, 'di ba? Maganda na yung skin niya, pero mas lalo pa pong gaganda yung skin niya. And at the same time, meron din po itong nire-reverse din po niya yung effect ng sun damage. And as long as possible, wag po nating i-expose yung mga baby natin sa sun kasi mas madali silang ma-sunburn. Okay, next. Ito yung natural and safe ang ingredients din. And kilala niyo po ba si Cleopatra? Yeah, di ba? Diyosang-diyosa po yun ng kagandahan at saka nung kitang-kita pa lang yung skin niya, sobrang maganda. Isa po ito yung Molochia extract na ginagamit nila para po sa paligo niya. At yan din yung kinakain ng mga royalty blood. So feeling natin mayayaman din tayo, di ba? Kasi yan yung mga ginagamit ng ingredients ng mga mayayaman before pa. At yung fresh lotus flower extract po yun, kung mapapansin nyo po, sino na po yung nakapag-experience ng CeraBebe para sa kanilang baby? Yan si ma'am. So mapapansin nyo po, kung may mga kati-kati or may mga nag-start na parang naiwanan siya ng scar, madali po siyang matanggal. Nag-a-agree si ma'am. Kasi, di ba may mga may mga parang puti-puti na butlig-butlig dahil doon sa mga pinagkamutan niya. Madali po siyang mag-clear kasi meron siyang skin clear complexion. Next. Alright, so ito yung 3-in-1 natin, yung shampoo natin is, wag po kayo mag-worry kasi plant-based yung surfactants niya. Konti lang yung gagamitin nyo, mabula na po siya. 2-in-1 na yan, so shampoo na niya and at the same time, body wash na rin. Next is yung lotion. Pagkatapos po maligo ni baby, kailangan yung i-pat dry yan ng towel. Dapat po pat-pat lang, wag pong ganun ha, kasi yung mga ibang mothers, harsh sila ganun-ganun sila, labo-labo na, tumatawa si ma'am. So dapat pat dry lang and then ifa-follow through nyo ng lotion. And then next po is yung cream naman. Yung cream po nito is kailangan din ng mga babies na minamassage po natin yung face nila. Para, di ba ang sabi nga, ang clinic claim ng ating CeraBebe is para magkaroon ng magandang foundation yung skin. So kung at an early age, inalagaan nyo na po yung baby ninyo ng mas maaga, pagdating po ng teens niya, pagdating ng 30s, 40s, maganda pa rin yung skin nung baby nyo po. Ayan, and wala pong lagkit feeling, wala rin po yung parang mainit yung feeling, kaya safe na safe po yan sa baby nyo. And kung super sensitive yung skin nyo, pwede po kayong mag-shift ng skincare nyo dito sa ating CeraBebe. Yung cream po pwede nyong gawing moisturizer nyo yan, especially po pag sobra talagang sensitive yung skin. And of course,
paano yung efficacy ng product? Ito na po, excellent po tayo dahil nabigyan tayo ng certificate from German Dermatest. At ang result po niyan is excellent po yung ating shampoo at yung body cleanser niya. And then yung low irritant niya doon sa, yung low irritant substance niya para sa pagka-sensitive ng skin, pumasa po yan. At pag naliligo po, wala pong eye irritation. Kahit yung mga bubbles, dumaan po yan sa eyes niya, hindi po yan masasaktan yung eyes. Alright, so ito po yung example nung paggamit ng CeraVebe na coming from one of my member. Actually, pang second set na niya. At yun nga yung clinic claim niya. Dati daw po ang dami niyang rashes, ang daming kati-kati. At napansin niya yung mga parang nagpepeklat na madali po siyang matanggal. And dito, sinabi ko sa kanya, syempre T-zone din ang gagawin natin sa baby natin. Kailangan nyo rin po silang i-facial massage. So, ipi-facial massage nyo siya para nare-relax din si baby. Akala nyo siya, tayo lang yung nagpapamassage. Baby also need massage. Yung needs massage coming from, syempre, sa tender loving care ng ating mother. So, ang ganda ng skin niya, nagpipinkish daw po lalo at hanggang sa pagtanda po niyan, mapapansin nyo po. At very proud ang parents, ang mga anak nyo po, kasi alam nila na talagang inalagaan nyo yung skin po nila. Alright, so, andito na ba? Let's check. Let's do the recap. Hypoallergenic po ba si CeraVebe? Check. Yung efficacy po ng product, check po ba? Yung ingredients po, safe? Check. Yung bulk at saka yung quality ng product natin, check. So, andito na lahat po yung mga kailangan nyo. Do you think nahanap nyo po yung the one? Okay, yung the one para sa skincare nyo, hindi yung the one para sa puso nyo. Pero kung nahanap nyo na po yung the one para sa heart nyo, congratulations. At meron na po kayong nakaantabay na CeraVebe para sa inyong baby. So, dapat pinapalakpakan nyo yung mga products po natin. Alright? So, alam nyo po ba kung ano yung next product po natin? Ano po yung pangalan ng toothpaste natin? Propolis. Hindi po yung letter C or letter B or anumang brand yan, ha? Pag nagtanong kayo kay sponsor, ma'am or sponsor, pabili po ako ng Atomy toothpaste or Atomy Propolis toothpaste. So, ang ating Propolis toothpaste has two main ingredients or dito po muna tayo. Meron po siyang 200 grams. Available po yan sa 250 grams. And ano po ba yung Propolis? Alam niyo po ba yung Propolis? So, yung Propolis po is to seal the beehive para i-protect po yung inside from outside ng mga viruses at saka ng germs. This is also a natural protective substance at meron siyang antibacterial properties and it is also widely used in health supplements. So maganda po talaga ito para po siyang natural na antibiotic para po sa toothpaste natin. And it has two main ingredients. Meron po siyang green tea extract at saka propolis extract. Yung green tea extract is para po yan ma-eliminate yung bad breath at meron din po yung catechin para po ma-enhance yung immune power. And yung propolis toothpaste po is may antibacterial and anti-inflammation at pinipigilan din po niyan yung pagdami ng viruses or germs doon sa ipin po natin. So, aside from that, meron pong dinagdag din na ingredients doon sa ating propolis toothpaste. It has xylitol, fluoride, and SLS. So, yung fluoride, hindi naman po talaga masama yan sa katawan. Or masama lang po siya pag nasosobrahan nyo yung pag-inom. And actually, yung fluoride po, yan yung nakakapagpatibay ng ngipin natin. And yung SLS, pareho lang po sila niya nung fluoride. Classified sila na toxic substance, pero kailangan po kasi siya para sa pampatibay ng ngipin. And yung xylitol naman, ito lang po yung xylitol or ito yung sugar na kapag kinain ng bacteria, hindi nagbre-breakdown into acid. At tong acid na to, ito po kasi yung nakakabutas ng ngipin po natin. So, kailangan natin ng xylitol din. And some of you, ayaw nila ng fluoride at saka SLS kasi medyo masama daw yan sa katawan. Sabi ko nga po kanina, as long as minimal lang naman po yung amount, hindi siya ganun makakasama sa katawan po natin. And of course, effective po kasi yan and relatively safe, kaya hindi rin dapat yan nilalagay sa other body part ng katawan po natin. And ang alam ko din, hindi magmamanufacture si Atomy ng mga products na makakasama sa
body natin or sa skin po natin. Kaya okay lang po na meron siyang fluoride at saka SLS. Alright, so ano po yung benefits natin na makukuha natin sa toothpaste? Meron po siyang dental plaque removing effect. Ito yung mga layer of bacteria na naka-attach doon sa ngipin nyo. Nag-toothbrush na po ba kayo ngayon? After eating yan. So yun yung nafe-feel nyo pag hindi ka nag-toothbrush kagabi at saka ngayon kapag dinapian niya ng fang mo, yan yung mga parang lumps na nakaupo doon sa ano mo, sa ibabaw ng ngipin mo. So it's time for you to brush your teeth. Yun yung mga tinatawag po nilang plaque that you have to brush or floss your teeth. Okay? Meron din po siyang tartar deposition preventing effect. Yung plaque po, it can remove by brushing and flossing. Pero yung tartar po is, kailangan nyo na po ng professional dentist or yung licensed na dentist. Huwag po tayong maging sobrang OA sa pag-endorse ng product natin sa toothpaste na yung toothpaste natin nakakatanggal ng tartar. Hindi po yan nakakatanggal ng tartar. Nakaka-prevent siya, yes, nakaka-prevent, pero yung pagtanggal, hindi po talaga. You have to visit your dentist. And syempre, yung pag-dentist, hindi lang yung dentist na lang. Kailangan po yung professional at saka yung licensed na dentist lang po yung lalapitan natin. At pag pinatagal nyo pa po yung tartar na yan, nagkukos po yan ng gingivitis inflammation. At nagkakaroon na rin po kayo ng bad breath. Okay, so speaking of bad breath, meron siyang bad breath removing effect. So bakit nga po ba nadadamage yung ngipin po natin? And saan ba nanggagaling or how tooth decay happens? So wala naman pong masama. Normal lang na may bacteria doon sa mouth po natin. So, the problem starts kapag pinakain nyo po yung bacteria ng mga foods na matatamis. Yan, yung mga sugary. Anything na sugary na kinakain nyo is nakakain din po kasi yan ng bacteria. And then, nagproduce po yan ng acid. At yun yung makakasira sa ngipin ninyo. The longer na nag-i-stay yan, the longer na nadadamage yung skin po natin. So, you have to brush your teeth, especially po sa night time. At kahit na i-mouthwash nyo pa po yan ng sinasabi na lang, it can kill 99% of bacteria, bumabalik din po kasi yan. Kaya normal lang na may bacteria dun sa ngipin natin. Kaya nga, kailangan yung mag-brush ng teeth. Okay? It has dental caries preventing effect. So yung dental cavities, tinatawag din po yan na dental caries. Yung caries po, yan yung result ng untreated nung cause ng pagkakaroon ng tooth decay. Kapag pinatagal nyo po kasi yan, umailalim yan doon hanggang sa pinaka-root ng teeth ninyo at saka nagkukos na rin ng butas-butas doon sa ngipin nyo. At saka napakasakit niyan mga atomians kapag nakarating yan all the way doon sa root ng ngipin ninyo. Buong katawan po nyo yan masakit. So, kagaya niyan, meron po siyang xylitol at saka yung fluoride. So, na-discuss na po natin yan. And speaking about xylitol po pala, additional info din, okay po ito sa mga diabetic. Why? Hindi po kasi nagre-raise yung blood glucose at saka yung insulin levels ng mga diabetic or sa atin po mga regulars lang. Kaya okay po na kumain din kayo ng bubble gum or yung xylitol bubble gum. I think we have xylitol bubble gum sa Korea. So I just really hope na makakarating na rin yung xylitol bubble gum natin dito sa Philippines later on. Ayan. So you will really love Atomy toothpaste. And even kids can tell na talagang masarap po yung ating toothpaste dahil meron siyang tartar fighting abilities, meron siyang enamel protection, may tartar control, meron siyang pleasant taste, at saka very safe po yung ingredients. So kaya okay na okay po yan sa mga babies po natin. Since Children's Month po ngayon, bigyan po natin pansin yung mga needs ng ating baby. Yan ma'am, sige tuloy mo lang yan ma'am sa pagpalakpak mo. Susunod din yung mga yan. Okay po. Ayan, so kung meron po tayong toothpaste, we also have toothbrush. But the question is, what type of toothbrush yung ginagamit nyo? Are you still the typical person who uses hard toothbrush? Or nag-shift na kayo sa toothbrush ni Atomy? And by the way, we have 3 kinds of toothbrushes dito sa Atomy. Meron po tayong regular toothbrush, we have compact toothbrush, and we also have toothbrush for kids. Okay, Atomy toothbrush is a high-quality, super slim,
toothbrush. At yung ang bristles po nito is very soft lang, coated with 99.9 edible of gold powder, kaya safe po yan na kahit gamitin po natin. And yung handle po niyan is made up of the same material nung baby's bottle. And yung handle din is a non-rubber material, that is a diamond cut. Crystal cut po yan, and nature-friendly at saka free from chemicals. And yung slim and round head din po kasi advantage po natin yan kasi mas easier yung pag-brush po natin. And most dentists po believes that yung soft bristle are more capable of cleaning dun sa surfaces ng ngipin natin because they can slip doon sa mga difficult areas compared dun sa mga hard ones. And of course, since yung mga hard toothbrush po kasi, hindi po talaga kasi kaya din yan ng mga gums po natin. Kaya kung hard po yung gamit nyo na toothbrush, mapapansin nyo po, pag sobra po kasing nanggigigil kayo sa pag-brush ng teeth ninyo, nagkakaroon na po later yan ng sensitivity ng ngipin nyo na nagkakos din ng parang nahuhubaran na po kasi yung ngipin nyo na nagkakos ng sensitivity. So napapansin nyo parang may ngilo factor na yung ngipin because dun sa brush din po. Alright, so of course, FDA certified po yan and registered ng FDA by medical device or siya rin yung parang kino-considered na medical tool. Kaya isa po yan sa mga nagustuhan ko din sa toothbrush natin. And certified din po yan ng KIFA. Yung KIFA po is Korea Far Infrared Association. So certified po talaga siya na 99.9% pure eatable gold powder. Alright, so sa ating Atomy toothbrush naman po is halos pareho lang po yung features, advantages at saka benefits na nakukuha po natin. So from ages 6 to above, ito kasi yung period na very prone ng cavities. Kaya dapat bata pa lang inaalagaan na po natin yung ngipin ng mga babies po natin. So of course, we also have considerations doon sa pagpili or kung ano yung gagamitin nating toothbrush. So ano po yung mga features po ng ating toothbrush for kids? Siyempre, i-consider po natin yung round head niya, tapos mas mataba siya, and non-slippery din po kasi ito. Mas soft din po yung bristles, and yung head po niya is naka-design po talaga sa mouth ng kids. And of course, yung denser bristles niya, semi-solid yung type ng kanyang pag-brush, kaya kapag nag-brush po yan, hindi po makakasama or makakasakit doon sa ngipin ng bata. All you have to do is i-supervise nyo lang. At ginawa din po ito yung bristle na to para po sa thorough ng paglinis without irritation doon sa ngipin ng bata. And stable and anti-slip yung handle. Diba usually kapag regular na brush lang yung ginagamit ng mga bata, napapansin nyo diba madalas lumilipad o kaya nabibitawan po nila. So ito, mas iniksian siya, mas mataba, mas maganda para sa mga small hands kasi hindi pa po kasi medyo naaayos yung dexterity ng kanilang pag-brush ng teeth po nila. And of course, meron po siyang antibacterial function na nagkukontain. Yan po yung cause, yun po yung reason bakit sila naglagay ng 99.9 na pure gold dust para po sa antibacterial. So, ibig sabihin, kahit naka-expose po yung toothbrush po natin, naka-expose yung toothbrush ng ating babies, kahit magpasabog po kayo ng dinamita doon sa loob ng restroom nyo at yung air pollution doon, sumabog, hindi po yan maa-absorb ng toothbrush po natin kasi meron po siyang antibacterial functional bristle. So, kahit pa po, excuse po sa aking word, kahit umutot ka pa dyan at nakatapat yung toothbrush mo dyan, hindi po yan maa-absorb kasi meron siyang antibacterial functional. And by the way, disclaimer lang po ha, hindi po ako professional dentist or anything. Back up lang po ako ng aking sponsor na dentist na nagsalita po dito, yung magandang Sharon Rose Master natin kahapon. Alright? So, additional information lang po, talagang kinulit ko siya kung ano yung pwede kong i-feed po para sa inyo ngayong araw na ito. So, proven, safety, and durable po siya. So, matibay po. And ang result po niyan, wala pong harmful elements na na-detect. And of course, wala ding mga abnormalities doon sa ating toothbrush para sa inyong kids. So, papalitan nyo na po ba yung toothbrush ng kids nyo? Okay, mag-add to cart na po kayo. Huwag po kayo mag-add to cart sa ibang platform. Dito lang po tayo sa website ni Atomy. And of course, yung product po natin, certified po yan ng US FDA.
Alright, so ano po ba yung difference ng mga toothbrushes natin? Kasi may narinig po ako last Success Academy, sabi niya, siguro bago siyang member. Bakit ito maliit? Para yata to sa bata. Anong difference ng isa? So yun yung pinag-uusapan nila. Gusto ko pong mag-butt in or umepal, kaya lang inayon ko na lang, parang bigla po akong nahiya. So yung Atomy Compact toothbrush po natin is, konti lang po yung difference nila doon sa adult. So ano pong age bracket po ba ang paggamit doon sa mga different types ng toothbrush po natin? So yung adult toothbrush natin or yung regular toothbrush po natin, para po yan sa mga 12 years old, pataas na. Kasi halos kumpleto na po kasi yung permanent teeth po ng 12 years old pataas po. Yung ating compact toothbrush naman po is para po yan sa mga 7 to 12 years old kasi mix yung dentition. Ibig sabihin po nun is nagsisimula pa lang po kasing lumabas yung mga permanent molars na mas malalim. And kokonti lang din po kasi yung difference dun sa length dun sa adult toothbrush natin. And actually, pwede po yan sa mga, sa mga, katulad ko, maliit lang po kasi yung aking molars. So, pwede po sa atin yung compact toothbrush. And yung Atomy toothbrush for kids po is for 2 years old hanggang pababa. Actually, yung 6 months to 2 years old, pwede na po sila gumamit ng toothbrush natin. Kaya lang po, dapat under the supervision of the parents or yung ating guardian, kasi sila din po yung magbabrush ng teeth. Yun yung tinatawag nilang isusupervise mo kung paano po sila mag-brush ng teeth or hayaan mo lang silang mag-brush ng teeth. Basta dapat, pag 6 months pa lang siya, or as long as meron na po kasing ngipin, pwede na po sila. Pero kailangan nyo pong isupervise. Yan, para hindi po sila magkamali. Alright, so it is also, yung Atomy Oral Care System po pala is available na rin. And kasama po yan yung toothbrush, toothpaste na 50 grams, and may interdental or yung tinatawag po natin madalas toothpick. So kung nagcha-travel po tayo, mahilig po kayo mag-travel, this is really good for you. Alright, so ito yung mga demo tips natin. So, yung question number 1, how much toothpaste should I use? Or how much toothpaste ang kailangan mong gamitin? So, doon sa 2 years old pababa, dapat po smear lang or gapahid lang yung ilalagay nyo pagka 2 years old pababa. Kapag yung age naman po is 7 to 12, dapat gamunggo lang or yung half pea size lang. Tapos pag adult naman po, yung pea size na po or gamais lang. Or mas maganda damihan nyo na para maubos ka agad, di ba? Additional points din po yan. So, hindi po natin kailangan ng sobrang dami, especially sa mga bata. Konti lang po kasi nakakalinis po talaga kahit konti lang yung ilalagay nyo doon sa ating toothpaste. And don't forget to tak-tak. Itak-tak nyo po yung toothpaste nyo doon sa toothbrush nyo. Kasi pag nilagay nyo tapos nag-brush kayo agad, may tendency po kasi na nalalaglag din yung toothpaste. So, sayang po yung toothpaste natin. So, there are also ways or na pag-brush ng teeth or meron po bang the best na technique sa pag-brush ng teeth. So, ngayon, ipapa-demo ko na lang po sa inyo or papakita ko po sa inyo kung paano yung pag-brush ng teeth natin. So, we have different types of ways kung paano yung technique ng pag-brush ng teeth natin. So, soft ang bristle, ito po yung sinasabi ko kanina, diamond cut. So kung ang feeling mo yung soft bristle hindi nakakalinis sa ngipin mo, well, nasa technique lang po yan ng pag-brush ng teeth or yung duration ng pag-brush mo ng teeth mo. Proper ba yung pag-brush ng teeth mo? Yung iba po kasi parang 20 seconds lang tapos na silang mag-brush or 5 seconds lang tapos na silang mag-brush ng teeth. So ito yung pinaka-the best way na big no sa pag-brush ng teeth. So, I hope, cameraman, nakafocus ka po. Ayan. So, kapag pa-sideways po kasi yan, kapag pa-sideways yung pag-brush nyo ng teeth, hindi po natatanggal yung mga plaque dyan or yung mga lumps na nasa ibabaw ng ipin po natin. So, hindi na nga po siya nakakalinis, nasisira pa yung ngipin nyo, and at the same time, nababangga po yan ng hard toothbrush ninyo dito sa may gums nyo na nagkakos yan ng paghihiwalay din ng gums doon sa ngipin. Kaya minsan parang ang pangit na, parang diretso na po yung ngipin. So yung proper po is kailangan pa circular motion po, yung pag-brush nyo ng teeth. At yung system po niyan is you have to start from right to left para wala po kayong ma-absentan or hindi po unattended yung ibang teeth. And kung gusto nyo naman, you have to divide your teeth into 4 sections. So, pwede kayong mag-count dyan ng
15 seconds habang nagbabrush kayo ng teeth para kumpleto. So, start kayo dito from right. So, kapag napansin nyo, kapag soft bristle po kasi, tapos pa-circular motion po, i-angle nyo din po pala yan ng 45 degrees para po maganda yung pag-brush. Kapag po kasi maganda yung pag-brush po ninyo, pumapasok po yung soft bristles nung ating ngipin doon sa pinakasingit-singitan po ng ngipin ninyo. So, pa-circular lang po yan. Ayan. So, from right and then pa-left. Ang medyo malinis lang, ang medyo mahirap lang po kasing linisin is dito sa pinakailalim. Di ba usually, sabi po kasi ni Doc sa lecture namin before, usually po nakakalimutan pong i-brush. Pag may mga nagpapalinis po sa kanya, napansin niya po, malinis po dito sa harap. Pero pagdating dito, nandyan na po yung mga dumi. So, don't forget po dun sa back ng ating mga ngipin. So, i-angle niyo po siya ng 45 degrees. So, kapag pag 45 degrees ka na, circular mo lang. Parang lang po siyang nagva-vibrate. Huwag po yung pag-ganon kasi baka duguin naman yung ngipin mo. So, kailangan po, i-vibrate nyo lang siya, malilinis na po yan. So, 45 degrees. Pagdating po dito sa my side, kahit i-push nyo na lang po yan, pag-ganon lang. Pag-ganon lang siya. And then dito, i-45 angles nyo. And then dito sa baba, upside down. And then, huwag nyo rin pong kalilimutan dito sa ibabaw. And yung huwag nyong kakalimutan din is yung inyo pong tongue. Kasi minsan dyan din po nanggagaling yung bacteria or yung nagkukos ng bacteria or pagkukos ng bad breath. So, kailangan yung dila nyo po is brush din, pati din po yung sa ngala-ngala, sa gums, kailangan nadadaanan din po siya ng konting linis din. Pero hindi naman po masyadong dapat madiin pagdating sa gums natin. So, dapat nalilinis po lahat yan. So, ano po yung system ng pag-brush ng ngipin po natin? From right to left. And then, circular motion lang po yung pag-brush nyo po sa ngipin ninyo. So, do you think meron pong the best na pag-brush ng teeth po ng ngipin po natin? Ang makakapagsabi lang po niyan is yung inyong dentist kung ano po yung the best na ways ng pag-brush ng ngipin nyo. Kasi we have different types of mouth din po or yung teeth. Iba-iba din po kasi tayo. So, may mga sobrang sensitive, baka hindi pwede sa kanya yung upside and down. So, you have to ask your dentist din. So, there's no such thing as best as long as nalilinis nyo po yung ngipin ninyo ng proper dapat yung pag-brush nyo po ng ngipin ninyo, hindi po tayo magkakaroon ng mga bacteria or naaagapan po yung bacteria or hindi po kayo nagkaka-bad breath. So, yan po yung ating lecture for today. So, next slide po. Thank you very much po. I hope na natutunan pa kayo. And wait, there's more. Huwag niyo pong itatapon yung toothbrush niyo po. So, disclaimer lang din po, nakuha ko lang din po yung picture yan sa Google. Huwag niyo pong itatapon, gawin niyo pong accessories. Anuhin niyo po yung creativity ninyo. Paganahin niyo yan kung paano niyo gagamitin yung toothbrush ninyo. Di ba? Very tong ating toothbrush. Ang dami niyong magagawa. Gawin niyo pong letter S para sa office niyo. Gawin niyo pong letter S para sa sabitan ng mga halaman niyo sa garden niyo. Very colorful. Ang ganda-ganda po. Kumikislap-kislas din po yan sa gabi. And pwede niyo rin pong gamitin yan na bracelet para sa mga babies ninyo or sa mga anak. Hindi pala babies, sa mga bata po. Ayan. Next slide, please. So, for a healthy mouth and smile, brush your teeth 2 times a day. Tapos, pwede rin naman, kahit hindi kayo mag 2 minutes, basta maganda lang yung duration. And i-replace nyo po, sorry po, i-correct ko lang po yung pag-toothbrush nyo. Kailangan at least 2 to 3 months yung pag-brush nyo ng teeth nyo. Huwag nyo na pong antayin na mag-split yan bago nyo palitan. So, kapag nagpalit ka ng toothbrush mo 4 months, malamang hindi mo ginagamit yung toothbrush mo. Okay? Oral care is affordable. So, yung dental diseases are expensive. Kaya dapat mag-invest po kayo sa toothpaste, toothbrush, at saka sa pagbabrush ng teeth. Thank you very much, Atomias. Have a wonderful day.